Magandang umaga mga kapatid. Tayo ay nasa unang linggo ngayon ng July at nagagalak po ako na muli ay nandito tayo. Bagamat we are still doing an online worship service, welcome ko po kayo sa ating pagsamba sa umagang ito. At sa atin pong pagbubulay-bulay ngayon ay atin pong tunghayan ang aklat ng Mateo. Batay sa binasa kanina ni Pastor Hana, ang key verse po ay matatagpuan natin sa verse 16. Ganito po ang sinasabi, babasahin ko po sa ang dating Biblia. Datapwat sa ano ko kayo itutulad ang lahing ito, tulad sa mga batang nangakaupo sa mga pamilihan na sinisigawan ang kanilang mga kasama. Sa Ingles ay, "Now, to what can I compare people of this day? They are like children sitting in the marketplace. One group shouts to the other." Ito po ang susing talata natin ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, inyo po kaming pangunahan, pagpalain sa aming pakikinig, at ganoon din po sa akin, Panginoon, gamitin niyo ako, hipuin niyo ako ng iyong mapagpalang kamay, ang aking labi, upang lahat ng aking sasabihin ay ayon sa iyong kalooban. I-bless niyo po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig, upang inyong pagpalain sa pamamagitan ng iyong salita, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang tema ng ating pagbubulay-bulay ngayong umaga ay palengkerong Kristiyano. Parang iba tunog. Marketplace Christianity. Palengkerong Kristiyano. Wow. Ano ba ang kaibahan ng supermarket at wet market? Meron ho ba? Meron bang kaibahan? Of course, meron. Sapagkat ang susing term natin ngayong umaga ay market o palengke. No? Ano ho ba ang kaibahan ng supermarket at saka ng wet market? So, ang wet market po, you need to shout out loud to introduce what you are selling. Yun ang wet market. Pero sa supermarket, you don't need to shout. Those who want to buy will see and approach the seller or the sales lady. Yun ang kaibahan. Yung isa simisigaw, sinasabing, "Isda kayo dyan! Gulay kayo dyan!" Pagka sa supermarket, wala hong ganon, no? Lalapit kayo, titingnan ninyo, hihipo-hipo yung isda o yung gulay. Pero wala hong nag-aanyaya sa inyong para tingnan o alukin kayo. So that's the difference. Ano hong meron sa ating talata? At ito ang ipinahiwatig o ikinukumpara ni Jesus sa mga tao noon, yung henerasyon noon, at bakit ganito niya ikinukumpara ang henerasyon noon. Ano po? So why Jesus compared the people of this generation to a marketplace? Saan at bakit? Ano pala at bakit? So remember the Romans during the time of Jesus. Jews has make it a habit to make the temple a marketplace. Sa panahon din ni Jesus, dito siya nagalit na ang harap ng templo ay ginawa nilang pamilihan, tindahan, ng kung ano-ano. So nagalit si Jesus. Subalit, ang mga ito ay naging kasanayan at katuruan ng mga Hudyo dahil lang sa mayroong impluwensya galing sa labas. At maaring mga Romano ang naka-impluwensya sa kanila ng ganoon. Na ang harap ng simbahan ay pwedeng traders, ang mga traders, nag-uusap, nagbebentahan, nagpapalitan ng pera. No? Kaya ito ay maaring tradisyon na galing sa Roma sapagkat may palitan pa ng pera. Ano po? Bukod sa bilihan ng mga iba't ibang klase ng pugo o hayop o anong pamilihan sa harap ng templo. Kaya nagalit ang ating Panginoong Hesukristo. Our text shifted from market to ports or to park. Napansin niyo ba yun? Kung pinag-aralan nating mabuti, mula doon sa sinasabing palengke ay na-shift ang kwento doon sa parang nasa porch na siya or nasa park na siya. Sinasabi doon na
So we can read that the redactors, no, yung tinatawag na manunulat nito, of the pretext on each context, a possibility of walking from market to other place. Common po sa Hudyo, sa mga Hudyong lugar, magkakatabi din yung palengke, yung parke, no? Or magkalapit din yung parang munisipyo at saka yung synagogue or yung templo. Ano po? So, ano ang meron sa mga tao noon? So, person within the community of this generation, ano ang meron sa mga tao noong henerasyon na yon? At sinabihan sila ng ating Panginoong Jesucristo ng ganung bagay. So, ang sabi dito, nothing to care for. Walang pakialam. We played music for you, but you will not dance with the music. We sang funeral song, but you will not cry. This is in verse 17. Tinugtugan namin kayo, pero hindi kayo sumayaw. Binigyan namin kayo ng tugtog ng punebre, pero hindi rin kayo umiyak. Nasaan kayo? Tingnan natin ang tatlong bagay na pagbulay-bulayan natin ngayong umaga, mga kapatid. Una, comparing John to Jesus. Sabi ng ating teksto, when John came, he fasted and did not drink with wine. Verse 18. When the Son of Man came, he ate and drank. So anong klaseng pagkumpara ito, mga kapatid? Ang mga Hudyo ay nagkukumpara sa sitwasyon ng dalawang taong ginamit ng Panginoong Diyos. Alam nating nauna si Juan bago ang ating Panginoong Jesucristo. At si Juan ay napaka-conservative. Pero si Juan din ang nagbautismo sa ating Panginoong Jesucristo. At alam naman natin na ang dalawang ito ay magpinsan. No? Kung meron mang ganyang pakikisama si Juan sa tao at si Jesus sa ibang tao, ay magkaiba ho sila ng pamamaraan. Yung isa ay naghanda ng pagdating ng Mesyas at yung isa ay siya mismong Mesyas. Kaya hindi pwedeng tanggihan ng ating Panginoong Jesucristo ang sinumang lalapit sa Kanya at hihingi ng anumang tulong niya o ministry niya para sa Kanyang gawain. Marami ang mga taong lumapit kay Jesus noon, maging matandang babae, lalaki, bata, humingi ng tulong sa Kanya. Kasi nasabi dito, yung Jesus na ito, nakikisama sa mababa ang lipad, umiinom at matakaw. Yun ang mga paratang sa Kanya. Glutton, he was a glutton. Wine drinker or drunkard, in other term, sinasabing lasinggero. Nakikiupo sa mga babaeng mabababa ang lipad. Anong meron? Why comparing John to Jesus? Alam niyo, yung mga tao, wala talagang magawa para pag-awayin o pagkumparahin ang sinuman. Ganyan ang mga tao sa palengke. Sorry. Pero kung minsan pag wala silang mga bumibili, di nagkikwentuhan sila, nagchichika-chika. Kumpara sa supermarket, di ba? Hindi sila pwede magchika-chika. May supervisor sila. Pero sa market, lahat ay nangyayari. Kwentuhan, chikahan, chismisan. Bukod sa kanilang paninda, nando na lahat ng klase ng kwento sa buhay ng tao, kahit sino man, pwede nilang pagkwentuhanan. Maaring gobyerno, maaring kapitbahay nila, o maaring sino mang kakilala nila na dati nang namimili o suki nila. Pinagkikwentuhanan nila maging ang kanilang paninda, ang kanilang gulay, isda, karne, o ano pa mang kanilang ibinebenta. Lahat ng klase ng chismis at usapin, makikita mo o malalaman mo sa palengke. Kaya, ano ang mayroon bukod pa doon? So, number 2 po, combining John and Jesus. Tignan po natin. John, according to people, has a demon on him, no? While Jesus, according to people, was a glutton and wine
drunkard. Pagkukumparahin natin ang dalawa, ay hindi maaaring magtugma sa kanilang tradisyon. Unang-una, yung isa ay sinasabing ng mga theologo na the last prophet, si John the Baptist. Itong isa ay Messiah. Kaya hindi pwede nating pagkumparahin ang dalawa. Merong magkaibang pananaw sa buhay, merong magkaibang estado sa buhay. Mesias yung isa ay propeta. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, saan ba natin tinitignan ang mga kasalukuyang naririnig natin? Ang mga taong naririnig natin, napapanood natin sa TV, na nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Bukod sa pagkukumpara natin mismo kay Jesus. May mga tao ngayon na nagpipreach na nagsasabing sila ang Diyos, sila ang humalili kay Jesus. Pero kapag ikinumpara mo sa buhay, ang buhay nila, sa buhay na Jesus ay hamak kakaiba. Nabubuhay sa luho, sa yaman. Pero ang ating Panginoong Jesus ba ay ganon ang pamumuhay? No. At sapat na ang buhay ng ating Panginoong Jesus, wala na hong pwedeng tumapat sa Kanya. Maging ang pagpapahirap na nangyari sa Kanya, ang penitensyang nangyari sa Kanya, hindi na ho natin pwedeng ulitin at gayahin. Isa lamang ang Jesus. Isa lamang ang tagapagligtas. Isa lamang ang naghandog ng buhay para sa ating kaligtasan. Pangatlo po, God's wisdom is shown to be true by its result. Ang kaalaman ng Diyos o ang karunungan ng Diyos ay nakikita sa Kanyang bunga. Ang sinasabi na isang mananampalataya ay nakikita sa kanyang bunga, sa kanyang karakter, kung ano ang mayroon sa nangyayari sa kanyang buhay. Kung ano ang mayroon sa kanyang mga anak, namamana ito. Kung ano ang puno, siya dapat maging bunga. Ito ang paliwanag ng ating Panginoong Diyos. Whatever the people of this generation were saying, they don't have any satisfaction in life. Sa mga taong nasa palengke, they are there just to talk for something, even though it's nothing. Gusto nilang lumipas ang oras. Magkaroon lang sila ng kwentuhan. Kaya, it's nothing. Pero in fairness, meron naman sigurong pag-uusap na makabuluhan. Pero mas marami ang walang kabuluhang pag-uusap. All had its negative comment, and all will judge you according to what they saw. Ito ang mga taong iyon. They will judge you negatively. Bibigyan kanila ng negative comment, no? Halos pag-uusapan kanila at ikatutuwa nila ang nagiging pag-uusap sa iyo. Hanap buhay nila ito. At doon nila nasusustain ang pananatili nila mula madaling araw hanggang sa gabi sa loob ng palengke. Mga kapatid, ano ba ang palengkero na sinabi ko kanina? Ito ay ang mga taong walang magustuhan sa kanilang pinipiling bibilhin. Ito yung mga taong hindi alam kung ano bibilin. Tawad ng tawad, pero hindi naman pala bibili. Lilipat na naman sa ibang lugar. Hipo ng hipo, amoy ng amoy. Hindi naman pala bibili. Hindi alam ang gagawin. Parang walang disposisyon sa sarili. May ganito ba tayo? Karakter sa buhay natin, mga kapatid? Hindi man mga tao sa palengke, palengkero o palengkera. Nasasayang ang oras sa pananatili mo sa isang bagay, sa isang lugar na wala namang silbi. Mabuting siyasatin natin ang ating sarili ngayon. Sa ating pagbubulay-bulay, saan ho ba tayo nauubusan ng panahon? Ano ho ba ang ating pinagkakaabalahan sa buhay? Kung minsan ito ng hanap buhay natin, ang magkwento ng hindi totoo, ang magchismis ng buhay ng may buhay. Nakakalungkot, no? Nung panahon na iyon, ang Jerusalem
ay parang Maynila. No? Ang Roma ay parang Amerika. Pinapangarap ng mga tao. Pero ang isang key city noon na kinikilala ay ang Jerusalem. Ang mga tao doon ay busy. Marami silang pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya nakakalimutan na nila ang sumamba sa Diyos, ang gumawa ng tama para sa Diyos at magbigay ng mabuti, magpahayag ng mabuti para sa kanilang kapatid. Tayo bilang mga mananampalataya ay natatrap sa ganong sistema ng buhay. Sa ngayon, natatrap tayo ng mabilisang sandali ng phase of life. Natatrap tayo sa kung ano ang meron sa ating mga buhay, sa screen, sa ating mga iPhone, sa ating mga iPad, sa smartphone, sa computer. We have been trapped by this situation in our life that ends up for nothing. Lumilipas po ang buong maghapon sa atin na walang nangyayari sa ating buhay. Ito ba ang dapat sa atin bilang mga mananampalataya? No. But I do believe na ang lahat ng ito, ang screens, ang cellphone, ang computer, ay ginawa para din sa ating ikabubuti. Pero kapag nako-opt tayo nito, no, ito na ang bumuhay sa atin at ito na ang sinusunod natin. Parang hinahawakan na tayo nito sa ating pansariling disposisyon. Hindi na ho ito maganda, kapatid. Pag-isipan natin, ini-idolize na ba natin o ina-idolize na ba natin ang kasangkapan natin na nagiging dahilan upang hindi na tayo sumamba ng tama sa Diyos? Kung minsan o baka madalas, ang ating pagsamba sa screen na lang din. Parang pagka nakita natin yung maganda dito sa kabilang site, doon na tayo. Kapag ka maganda yung kay pastor, doon na tayo. Kuminsan hindi tayo nagtatagal. Makita lang natin may kaunting pagkakamali o hindi maayos yung pagkasalita ng liturgist, ng mga awit, ng mambabasa. Nabubuglod na tayo at ililipat na natin sa iba. Ano ang mayroon? Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay concentrated sa pagsamba sa Diyos, hindi yun ang ating titignan. Kundi titignan natin kung ano ang tamang mensahe ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kung ano ang sermon, kung ano ang sinasabi nito para sa bawat isa sa atin. Jesus concluded that this generation need to rest from their exhaustive and fast-pacing realities of life. Yung mabilis na nagdaranas ng karanasan nila sa buhay, nais ng Diyos na mag-pause tayo at magpahinga. Sa bilis ng takbo ng mundo, nais ng Diyos na magpahinga ang mundo. Kaya mayroong pandemic. Gusto niyang papagpahingahin. At ang Diyos ay nag-aalok ng kapahingahan. Jesus said, "Thank God for not showing the realities of life to those learned." Nagpapasalamat siya sapagkat hindi itinuro ito ng Diyos sa mga may alam. The realities of life. That within the church and the marketplace has no big difference. Kahit po sa loob ng simbahan, meron ding parang nagtitinda. May market din sa loob. Remember, minsan sa ating pagsamba, no, maingay. Nagsesermo na si pastor, maingay pa rin. Pinabawal na ng mga ushers, nag-iingay pa rin. Parang palengke. Kaya minsan, ang biro ko, pag mayroong nagkikwentuhan sa loob ng simbahan, sinasabi ko, "Oy, ano tinda nyo dyan?" Sapagkat ang ingay na aking naririnig ay parang ingay sa palengke. Mahirap pigilin. Mga kapatid, hindi dapat ganito ang ating simbahan. Hindi dapat magmukhang palengke. Because inside the church, a lot of sermon and advice has been cast and preached.
but no one seems to be bothered. Ganito rin po minsan sa loob ng simbahan. Ang dami na nating narinig, ang dami na nating narinig na preaching, na advice sa atin ng pastor. But it seems nothing. Parang walang nangyari, walang nabago, o walang nababagong buhay sa atin. That's God's challenge to us, my dear brothers and sisters in Christ. Ang hamon ng Panginoong Diyos sa atin ngayon ay, are we bothered? Kung tayo ho'y na-bothered sa preaching ngayong umagang ito, well, God loves you so much dahil gusto niyang itama ang iyong maling ginagawa. At merong napupuna sa iyong dapat itama. Hindi mo dapat tignan na pinapalo ka o pinapahirapan ka, kundi dapat mong tignan na mahal ka ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka niya itutuwid. Ang magulang, kung hindi niya mahal ang kanyang anak, hindi niya papaluin. At hindi niya itutuwid ang kanyang anak para sa tama. Pero ang mga magulang nagtutuwid ng kanyang anak dahil mahal niya ang kanyang anak. Mga anak, sundin natin ang ating mga magulang kung tayo'y binibigyan ng advice. Kaya hindi naman ang ating mga pastor, kung nagbibigay ng advice sa atin, sundin natin sapagkat sila ang ama natin o ina natin sa ating pananampalataya. Bawat isa sa atin ngayon ay inaalok ng ating Panginoong Hesukristo. Everyone now should take a rest, should take the real Sabbath. Ang tunay na kapahingahan ang iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin na punong-puno ng problema, ng burden sa ating likuran. Sa bilis ng takbo ng mundo, nais ng Diyos na mag-slow down tayo, na huminto muna sandali, manalangin, sumamba, makinig ng salita sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, "Come unto me, and I will give you rest." Mga kapatid, halika kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. For my yoke is easy. You will learn from it. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Hindi lamang basta ka pinapapahinga o pinapahinto, kung hindi binibigyan kanya ng kaalaman o bibigyan kanya ng kaalaman. Pagdating ng kapahingahang bigay niya, tuturuan ka pa niya. Hindi kanya papahirapan. Although meron tayong yoke na dala-dala. But Jesus said, "My yoke is easy." Magaan ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Hindi ka mahihirapang dalhin ang dalahin mo sa buhay. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nangakong tatanggalin niya ang ating mga dalahin sa buhay. Nandiyan pa rin yan. Pero bibigyan ka niya ng singkaw o pamatok na magiging magaan sa iyo ang lahat sa buhay. Mga kapatid, ang atin pong problema, hindi mawawala kung iinom ka. Hindi mawawala kung mag-drugs. Hindi mawawala kung gagawa ka ng ibang paraan o tatalikuran mo lang. Your problem will still be there without any solution or bringing it to the altar of God's mercy. Kung dadalhin po natin yan sa Panginoong Diyos, the promise of the Lord is, bibigyan ka niya ng kapayapaan at kapahingahan sa buhay. Because I am a gentle and humble in spirit, for my yoke is easy, I will give you an easy and light yoke. Mga kapatid, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Kasama natin siya sa pagkilos, paggawa, pagbibigay ng solusyon sa lahat ng ating pinoproblema. People in this generation has bonded or by different kinds of immoralities. Meron silang taglay, no? They've carried out or covered by different immoralities and money-makings. Nais ng Diyos na pagpahingahin tayo dito. Ang lahat na ito ay pagagaanin niya kung ang bawat isa sa atin ay matututong lumapit sa Kanya. Ibigay sa Kanya ang lahat ng ating pasanin. Mga kapatid, let Jesus help us to unload our burden.
uulitin ko, let Jesus help us to unload our own burden. Bayaan natin si Jesus ang tumulong sa atin upang mawala ang lahat ng ating pasanin sa buhay. Alam ko lahat tayo ay merong dinadala. Marami tayong pasanin sa buhay. Pero ang bawat pasanin sa buhay ay mawawala kung ipagkakatiwala natin ito sa Diyos. Meron akong matagal ng kwento, alam ko narinig na ng iba. Merong isang matandang lumabas sa bukid para mamulot ng palay at nakapulot siya ng mahigit na isang kaban, nagpapagpag. Ang tawag sa amin na nagpapagpag. Mahigit kalahating kaban. No? At nang siya'y papauwi na, sunong niya ang kanyang kalahating kaban na palay. At merong dumaang kalabaw na merong kareta o kariton. Napansin na nagkakariton ang matandang ito. Tang sabi sa kanya, Inang, halina po kayo, sumakay po kayo sa kariton. So alam niyo man, yung kariton nasa hila-hila ng kalabaw. Pero yung may-ari ng kalabaw, nakasakay sa likuran ng kalabaw. Nang pansinin niya ang matandang sakay sa kanya, nakasakay na nga sa kariton, sunong-sunong pa rin sa ulo na niya ang kalahating kaban ng palay. Kung minsan ganito tayo mga kapatid, nakakatawa sa buhay natin. Hindi dapat. Kung tayo'y tinulungan na ng Panginoong Diyos, ibaba mo na ang iyong load sapagkat ang magdadala na niyan ay ang kariton na ipinrovide ng Panginoong Diyos sa iyo. Kung minsan, nandito na tayo sa loob ng simbahan, pero dala-dala pa rin natin ang load natin sa buhay. Give that to Jesus. Let your load be put on to rest. Ipagkaloob natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng ating kabalisahan, ang lahat ng ating problema, ang lahat ng ating pasanin sa buhay. Let Jesus help us to unload our burden. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang muli ng piging ng pag-ibig, kilalanin natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng ating kinakain, iniinom. Ang lahat ng bagay na ipinrovide ng Diyos sa atin. Ito pa kayang problema? Ito pa kayang load na ito ang hindi niya kayang solusyonan? Bawat isa sa atin ay kayang gawa ng Diyos ng solusyon. Malibang ipagkatiwala natin ito sa Kanya. Magandang umaga po mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.